Hello guys and welcome po ulit sa aking YouTube channel Reg TV, and ako nga po pala yung Kuya Reg. At ngayon ang topic natin. Sa panahon ngayon, normal na lang magkaroon ng F-body or partner mo sa change oil. Maraming rason kaya sila pumapasok sa ganyan. Pero huwag kang papasok sa ganyan na sitwasyon kung mahina ang loob mo. Lalo na kung madali kang ma-fall sa isang tao. Dahil mahirap pag na-fall ka sa kanya. Tapos alam mo na hindi pwedeng maging kayo. Masakit at lagi kang masasaktan dyan. Promise. Pero marami rin akong kilala na nag-umpisa bilang mag-partner sa change oil. Tapos sa huli, sila yung nagkatuluyan. Kaya kung gusto mong malaman kung ano ba talaga yung totoong nararamdaman sa'yo ng ka-F-body mo, ito yung mga signs na in love na sa'yo yung partner mo sa change oil. So ano nga ba yung mga signs na in love na sa'yo yung partner mo sa change oil? Number 1, nagpapa-impress na siya sa'yo. Kapag meron tayong ka-friends with benefits, syempre hindi pa rin tayo magpapabaya sa sarili natin. Dapat palagi pa rin tayong malinis at mabango. Kahit na yung pechay or yung pipino lang ang habol nyo sa isa't isa. Pero kung nai-inlove na sa'yo yung body mo sa change oil, mag-uumpisa na yan na magpa-impress sa'yo. Lalo na kung nababanggit mo sa kanya kung ano yung mga gusto mo sa magiging jowa mo. Halimbawa, nabanggit mo sa kanya na yung magiging jowa mo gusto mo may maayos na buhok, maganda yung katawan, mabait, laging nagsisimba, tumutulong sa mga nangangailangan, yung mga ganyan. Kung napapansin mo na unti-unti niyang ginagawa sa sarili niya yung mga katangian na hinahanap mo sa magiging jowa mo, matik yan, nagpapa-impress na siya sa'yo. Dahil nai-inlove na siya sa'yo. Dahil kung hindi pa siya tinamaan sa'yo, bakit pa siya mag-i-effort ng mga ganyan? Kung nakukuha naman niya yung mga gusto niya sa'yo nang walang kahirap-hirap, diba? Number 2, biglaang pag-iwas. Kapag mag-partner kayo sa change oil, ang number 1 rule nyo ay bawal ma-inlove. Basta mag-aanuhan lang kayo, hanggang doon na lang yun. Kaya minsan lumalayo yung partner mo sa change oil pag nai-inlove siya, dahil feeling niya, nilalabag niya yung rule number 1. Feeling niya, trinatraidor ka niya. O kaya, natatakot siya na baka ma-reject siya pag nalaman mo na nai-inlove na siya sa'yo. Kaya yan, mas pinipili na lang niya na umiwas kaysa yung kausapin ka at ipagtapat niya yung totoong nararamdaman niya sa'yo. Lalo na kung may partner ka sa malayo. Kaya imposible talaga na maging kayo. Kaya kung biglang umiiwas yung partner mo sa change oil, sign na yan na nafo-fall na siya sa'yo. Number 3, gusto kang ipakilala sa mga kaibigan niya. Kung ka-friends with benefits mo lang siya, syempre wala kang pakialam kung kilala ba siya ng mga taong malalapit sa'yo. Diba? Dahil partner mo lang naman siya pag nag-aano kayo. Kaya kung napapansin mo na pinapakilala kanya sa mga taong malalapit sa kanya, sigurado tinamaan na yan sa'yo. Kaya gusto ka na rin niya na maging parte ka ng buhay niya. Gusto niyang makilala mo yung mga taong mahahalaga sa buhay niya. Dahil para sa kanya, parte ka na rin ng buhay niya. Pang-apat, napapansin niya yung mga maliliit na bagay sa'yo. Kapag nai-inlove na sa'yo ang partner mo sa change oil, mapapansin niya sa'yo kahit na yung mga maliliit na bagay na meron or bago sa sarili mo. Halimbawa, napapansin niya na mahilig kang magkape sa tanghali. Binawasan mo lang ng konti yung buhok mo pero napansin pa rin niya. Or, kain ka ng kain pag nalulungkot ka. Yung mga ganyan. Kung napapansin na niya yung mga maliliit na detalye na nabago sa sarili mo, sign yan na nafo-fall na siya sa'yo. Kaya lahat ng nangyayari sa buhay mo, kahit na yung mga maliliit lang, napapansin na niya. Dahil mas nagiging interesado na siya sa'yo. Number 5, nagsiselos. Kapag
Mag-partner lang kayo sa change oil. Wala kang karapatan na magselos kung may kausap or kasama siyang iba. Dahil hindi ka naman niya kaano-ano para pigilan siya. Baka mapahiya ka lang. Dahil partner ka lang naman niya sa change oil, 'di ba? At hanggang doon na lang 'yun. Yan yung isang masakit. Lalo na kung in love ka na sa kanya. Pero wala ka namang magawa. Kaya kung napapansin mo na nagagalit or nagsiselos sa tampo yung partner mo sa change oil, dahil nakita kanya na may ibang kasama or kausap, o kaya parang nagsiselos siya pag nababanggit mo sa kanya na may kadate ka, matik yan. Nai-inlove na siya sa'yo. Number 6. Iba yung tingin niya sa'yo. Malalaman mo na nai-inlove na sa'yo yung partner mo sa kantunan sa pamamagitan ng kung paano kanya tignan. Kung napapansin mo na lagi siyang tumitingin sa'yo at naka-smile, sabay kinda, nalilibugan lang yan. At sigurado, gusto lang niya na umiscore. Pero kung nai-inlove na siya sa'yo, mapapansin mo na mag-iiba kung paano kanya tignan. Mahuhuli mo siya na laging nakatitig sa'yo. Or, mas mahaba at mas malalim yung pakikipag-eye contact niya sa'yo. Yung para bang nananaginip siya or nag-i-imagine habang tinitignan kanya. Sign na yan na tinamaan na siya sa'yo. Kaya ang dami niyang naiisip pag tinitignan kanya. Number 7. Parang magnet. Kung yung partner mo sa change oil ay lagi nang dumidikit or lagi na lang bumubuntot sa'yo, sign yan na higit pa sa petchay mo ang habol niya. Na unti-unti na siyang nai-inlove sa'yo. Kaya lahat ng puntahan mo, gusto niya, andun siya. O kaya yung pakiramdam na para ba kayong magnet. Kaya parang ang hirap para sa inyo na lumayo sa isa't isa. Kapag ganyan yung nararamdaman yung dalawa, matik yan. Nai-inlove na kayo sa isa't isa. Number 8. Ang bagal ng oras. Kung umalis ka dahil nagbakasyon or may aayusin kang mahalagang bagay sa malayo, kaya ilang araw na hindi kayo nagkikita or nag-uusap, tapos feeling niya parang ang bagal-bagal ng oras dahil magkalayo kayong dalawa, at parang ang bigat ng loob niya dahil hindi kanya nakikita at nakakausap, sign yan na napofall na siya sa'yo. Malalaman mo yan kung lagi kanyang iti-text or mababalitaan mo sa iba na ang lungkot niya nung wala ka. Namimiss ka niya kaya siya nagkakaganyan dahil nai-inlove na siya sa'yo. So yun, maraming salamat po sa panonood and pasensya na po kung hindi ako nakalagay ng shoutout sa video na to dahil medyo busy pa tayo sa ngayon, and maraming salamat and ingat kayo sa mga naroon. God bless, peace, and goodbye.